Ma'am, isang magandang gabi po sa iyo. Kamusta po kayo ngayon? Really, my God, nasolo ko rin yung interview. Diyos ko, sa tagal-tagal natin magkasama, almost 2 years na. Pero at least, finally, nagkaroon ako ng chance na kahit pa paano magkaroon tayo ng question and answer. Una, syempre, during the time ng barangay election, naging busy tayo kasi kahit paano, marami tayong nadiskubre na mga tao na gusto rin palang maglingkod katulad natin. So ako naman, bilang isang maratamundong na ang gusto ko at adikain ko ay makatulong, syempre nagbigay lamang tayo ng moral support sa ating mga kababayan. Na which is nakita ko naman na natuwa ako kasi overflowing dahil ang dami pala at hindi natin inakala na halos lahat pala talaga tayo gusto nating makatulong in our own way. At ako naman, syempre gusto ko lang din sila igabayan, bigyan ng support. At the same time, congratulations sa mga nanalo. Lalo na dun sa mga incumbent na na-retain pa rin sila at dun sa mga bagong barangay chairman at mga kagawad. Kasi kahit pa paano, mabibigyan pa talaga sila ng time, mabibigyan pa sila ng chance na maituloy nila yung programa. At yung mga bago naman, ma-implement nila at ma-informahan nila yung mga tao para dun sa mga bagong programa na gusto rin nila idagdag para sa kanilang mga kababayan. Magpapalakas loob sa mga natalo nung eleksyon na pero gusto din nila maglingkod sa bayan. Alam mo, actually, ang sakit nung natalo. Pero, syempre, naranasan ko din yun. Kaya lang, ano yun gawin mo siyang inspirasyon at dahilan na hindi porket hindi ka nakaupo, hindi ka nakikilos. Dapat bilang isang tao katulad natin, gusto pa rin natin ipagpatuloy yung buhay natin, di ba? Dahil meron tayo kailangan tulungan, meron tayong pamilya na gustong bigyan ng magandang kinabukasan. So, yun yung magpapatuloy sa atin na ituloy pa rin natin yung laban. Right after election, ma'am, ano yung mga ginagawa mong activity? Right after election, sa totoo lamang, ako yung na-pressure kasi ang daming gustong makipag-collaborate sa atin para sa programa. Sabi ko nga, naku, ano ba naman kayo, mayor? Parang hindi naman ako yung mayor ngayon. Pero gusto lang nila makipag-collaborate, lalo na dun sa mga programa na gusto nating maibaba sa bawat barangay, like yung benefits sa mga senior citizen. Magkaroon ng talagang parang routine na ng food feeding program para sa mga kabataan every month kasi nga gusto ko pag nagkaroon ako ng food feeding program, sasamahan ko na siya ng pagtuturo ng moral values para sa mga kabataan. Tapos sa mga senior citizen naman na maisa-isa natin yung mga programa para sa kanila, yung maitutulong talaga natin direkta sa mga tao. Actually today kasi nag-start tayong mamigay ng bigas kasi yun nga nakita nating basic needs talaga ng mga tao na nakita ko rin syempre kung may bigas ka nga naman kahit konti lang yung ulam mo makakasurvive na yung pamilya. So yun yung naging way para sa akin na makita ko na umpisahan natin sa pamimigay ng bigas, bumaba tayo sa mga tao, makita talaga natin yung sitwasyon nila, makita talaga natin kung ano yung pangangailangan. Yun nga, kailangan talagang mabigyan ng atensyon yung pagkain, lalong-lalo na sa pamilya. Kasi nakita nyo naman kanina, di ba, yung bigas pa lamang. Akala ko parang bola yung pinapamigay ko kasi talagang grabe. Ano yun? Oo, ano yun sa kamay ko, yung 3 kilong bigas. Actually, yung 3 kilong bigas kanina, yung pinamigay natin, dinurado naman yun. Kasi gusto ko naman, pag sinasaing pa lang, mabango na. Parang ulam na kaagad. Actually, syempre kung gusto naman natin makatulong, talagang sana man lang yung standard rin para sa tao na makakain talaga. Hindi ko naman pinipintasan yung ibang nagbibigay. Pero kung ano yung kaya natin, pero dapat naman, nandun sa standard ng tao na pwede naman natin ipagmalaki. Katulad nung dinurado, kahit na sabihin pa natin, baka sabihin nila mahal, ang social naman yan, ang mahal ang binigay. Pero kasi yun yung nakikita ko na magiging makakabuti rin para sa kanila. Kasi sabi ko nga, sinaing pa lang, kahit pa paano, parang may ulam ka na. At saka at the same time, ma-feel naman nila, ano pala, pwede pala tayo bigyan talaga ng dinurado. Kumbaga maganda pala yung treatment na binigay sa atin. Kumbaga special din. May question lang po. Oo nga. Bakit ngayon lang po kayo uli lumabas? Ano po ba yung pinagkakabalahan nyo? Nung natapos yung election? Okay. Actually, medyo napagod talaga ako. Medyo sumama yung pakiramdam ko right after election. Tapos yun nga, syempre may mga ups and downs ka rin dahil yung mga tinulungan natin, mga nanalo, yung iba naman, merong hindi nakalusot. So, binigyan ko pa rin sila ng moral support na kahit na hindi sila lumabas, I'll make sure na magkakatulungan pa rin kami. So, syempre, nag-short vacation din.
Actually, hindi short vacation. Oo. Medyo nag-isip lang ng magagandang pwede pa nating gawin. Kumbaga, short vacation na sa akin yun yung makapag-isip ako. Kasi, oo. Almost 2 weeks din siya kasi nga binigyan ko rin ng chance yung ating mga senior citizen na makapagpahinga din, lalo na yung mga talagang supporters natin na sumasama, tapos makapagbigay din ng time sa pamilya dahil di ba dumaan din yung undas. So syempre nagdasal din tayo, binigyan ko rin ng time yung mga lolo at lola ko na mabisita naman sila. Ayan, okay. Ma'am, ano naman ang pakiramdam na ikaw ang tinaguriang superhero ng mga senior? Binansagan. Binansagan. Ano po masasabi niyo na? Ano bang feeling? Feeling? Parang gusto ko na talaga mangyari. Gusto ko na talaga makita ganun kasi yung mukha ko nung kapayatan ko. Sabi nga ng anak ko, Superman, gumaganon pa Pero hindi, nakakatuwa ng feeling kasi hindi naman natin goal yan na ako mabansagan ng ganyan. Nung lumabas ako, hindi ko naman naging goal yan na may itawag sa akin. Actually, wala akong ganong plano. Pero siguro dahil kahit papano nakakatulong tayo somehow, na-appreciate ng ibang tao, yung mga talagang grateful sila na natutulungan. Siyempre ako grateful din ako dahil na-appreciate ng mga tao yung ginagawa natin. So kanino po kumukuha narinig yung superhero na lang? Actually sa mga senior citizen talaga. Nung una nga parang hindi ko masyadong pinapansin kasi iniisip ko, naku, masyado naman baka expectation too much. Pero lagi nilang sinasabi na, Iha, wala pa kasi nakagawa niya. Totoo! So hayaan mo na kami na ibigay namin sa iyo yung appreciation na gusto rin namin maramdaman. Kaya thank you so much sa mga senior citizen dahil alam po ninyo, mahirap lalo kayo dahil kayo bilang isang senior na may problema pa. Ako naman, kahit papano, natutuwa ako kasi nakakatulong ako sa paraan. Kaya bibilib! Talagang ginagawa yan! Bibilib ako! Physical na kasuotan. Diyos ko, how I wish naman, my God. Ano, china-challenge nyo ba ako? China-challenge nyo ba ako? Pag ako nabawasan ng 30 pounds, baka pwede ko nang magawa yun. Ma'am, following question po. Ano po masasabi niyo kasi meron po tayong mga senior citizens na na-expect po nila na dadalawin niyo po sila? Dadalawin ko sila. Opo. Siyempre, definitely dadalawin ko yung ating mga senior citizen. Lalo na yung talagang mga nangangailangan ng mga senior citizen natin. Talagang pasensya na po kayo na syempre may time lang po tayo dahil syempre kailangan isa-isahin din po natin. Ako kasi tuwing bababa ako sa mga bawat senior citizen natin, kinakausap ko talaga sila, binibigyan ko sila ng time na masabi ko rin yung sasabihin ko and at the same time sila rin. Para yung pagbaba natin, maging kumbaga may attachment man lang maramdaman nila once. So, definitely, bababa po ako sa... Totoo yan. 100%! Karagdagang plano para sa mga senior citizen. Alam mo, karagdagang plano. Ang gusto ko talaga, madala ko lahat ng senior sa beach. Gusto ko talaga. Kasi parang feeling ko, parang yun ang kulang yung maramdaman ba nila na ma-relax man lang sila, ma-feel nila yung nature. Yung pala, ako pala yun, ako pala nakakaramdam nun. Pero, kumbaga, nandun sa, yung nararamdaman nila, siguro nararamdaman ko na rin dahil nga sa sobrang dibdiban talaga yung ginagawa ko para sa ating mga senior. Na feeling ko, yun yung kailangan nila at gusto ko talaga magampanan. Nag-iisip nga lang ako kung saang beach. Saan kaya pwedeng dalhin, Bala kumuli na kaya ako ng sa Batangas, tapos beach, para hindi na, araw-araw, iba-iba yung pupunta. So, willing ba kayo nandun din kayo mag-stay? Oo naman. Basta all-out support po kami sa inyo. Kahit yung magiging senior ka. Pero kung pupunta tayo sa Siargao, okay lang, malayo kaya. Mas lalo mo. Pero mas lalo okay. Diba, ang ganda. Yung pagtulong natin, exactly dun sa time na talagang kailangan niya. Ma'am, ano po yung pakiramdam kanina na sinasalubong po kayo ng maraming mga kababayan natin sa District 5? Alam mo, sa totoo lang, every time na bumababa ako sa bawat barangay, tapos maraming taong sumasalubong, hindi ko siya tinitake as parang sikat na ako, kilala na ako, parang pabida, hindi ganon. Inisip ko na ang dami pala talaga nangangailangan na tao. Kasi tayo yung nakikita nila na pag-asa, na parang pakiramdam ko, ganun pala karami talaga yung gusto rin magkaroon ng pag-asa talaga sa buhay. So ma'am, ano yung natutunan nyo ngayong eleksyon na to, na yung mga sinuportahan mo, halos hindi lumabas? Oo. Hindi, actually,
karamihan naman ng aking sinuportahan, marami pa rin yung lumabas. Kaya lang yung iba pa sikreto lang. Kasi alam mo naman sa politika na politika sila. Ang natutunan ko talaga, kailangan talagang gabayan pa natin yung ating mga kababayan. Kasi medyo naligaw tayo ng landas dahil yung pananaw natin sa politika nag-iba talaga. Kumbaga nag-iba, hindi rin naman natin masisisi dahil syempre sa kahirapan at saka yung parang nakasanayan na ng mga tao. Pero umaasa pa rin ako at ayoko maging negative. Yung ginagawa nating pagtulong, yung pagbibigay talaga natin ng malasakit at saka pagmamahal, sa nakikita ko, unti-unting natatanim din sa mga tao. Na sana, hoping pa rin ako na well-deserved dapat yung makakaupo. Kasi alam nyo, sabi ko nga, pinagdarasal ko na sana dumating po yung panahon na ang mga maglilingkod po sa atin ay hindi maging ganon, hindi maging ganyan para sa ating lahat. Kasi nagugulat lamang po ako dahil ang sarap-sarap naman ang pakiramdam na ikaw ay makapagping pa rin ako na alam ko darating yung time na mababago rin ang lahat para sa atin. Siyempre naintindihan ko yung mga kababayan natin, alam ko mas inuuna nila yung pangangailangan, pero lagi po nating tandaan na yung pangangailangan po natin para sa atin lang po yan, temporarily. Paano naman po sa mga anak natin? Paano naman yung future ng mga bata? Totoo! Totoo yan. Siyempre, yun ang mas kailangan na maibahagi natin sa kanila na yung maiiwan nating legacy sa mga bata, madadala pa nila hanggang sa kanilang pagtungtong ng senior citizen. So, umaasa ako na sa ating mga kababayan, alam ko po napakahirap ng buhay kasi sinasabi ko po yan dahil syempre ako marami din po ako napagdaanan sa buhay at nakita ko rin naman kung ano yung dapat nating maitama. At hindi po ako nabulag dun sa katotohanan na hindi tayo kailangan magbago porket umasensyo lang tayo. Kailangan magbago ka na sa lahat ng pananaw mo, hindi. Kundi yung pananaw na tama, na susundin po natin, na gusto ng Panginoon, yun pa rin po yung makakatulong talaga para sa atin. Kaya para sa mga, syempre, mga senior citizen, alam ko na syempre naghahangad kayo na matulungan kayo. Sana tulungan nyo rin po kami na maibahagi po talaga namin yung totoong pagtulong sa inyo. Ayun na nga ma'am, marami pong nag-update sa akin about sa National Commission of Senior Citizens. Luzon, Visayas at Mindanao nagko-comment. Talaga? Ano po talagang update? Diyos ko, natatakot naman ako. Baka magkaroon na ako. Kasi hindi talaga nila alam. Yes, Actually, marami sa totoo lamang, yung sa online registration, definitely, gusto ko talaga siya ituloy-tuloy. Kaya lang, dahil nga request ni Atty. Quijano, request din yata, kumbaga parang nasa batas din na ng National Commission na ihinto muna yung online registration dahil nga sa barangay election. Pero napansin ko kasi nung nag-start kami, 1.2 million pa lang talaga yung nakarehistro. So, nung time na very active ako, like bago yung election, nasa 3.2 something na siya. Ngayon, nakita ko as updated, nasa 3.380 million. So, nakita natin naging mabagal yung progress niya. Kasi nga, hindi natin na ituloy-tuloy dahil nga sa barangay election. Pero definitely ngayon, good news po para sa ating mga senior citizens. Umpisahan na po natin na matapos yung online registration. Dahil kailangan po natin magkaroon ng rehistro hanggang 8 to 9 million this December. Kaya nananawagan po ako sa lahat na sana po through dito sa ating social media, maipakalat po natin na kung may kakayanan po kayo magrehistro sa inyong tahanan, sa tulong po ng inyong mga anak, magparehistro na po kayo please sa www.ncsc.gov.ph para mabawasan po, madagdagan yung mga nakarehistro dahil syempre, paano po mabibigyan ng budget ng ating National Commission kung wala po magiging basis ng mga senior citizen na nakarehistro. Totoo! Totoo yan. Ma'am, meron po ba kayong pwede pang sabihin? Baka nakukulangan pa po kayo sa tanong namin regarding po sa senior citizen? Ako na lang kung magtatanong. Opo ma'am, baka Hindi, una sa lahat, gusto ko pong sabihin sa mga senior citizen na yung benefits po ninyo sa health concern, lalong-lalo na sa mga gamot, definitely po, yan ang tututukan ng National Commission. Magkaroon kayo ng libreng gamot, libreng check-up, na sana iba po maibaba sa bawat barangay sa tulong din po ng ating PhilHealth na kung saan tayo po ay nagbibigay din ng seminar orientation ng PhilHealth para lalo ninyong malaman kung ano ba yung coverage ng inyong PhilHealth.
Kasi di ba most of the time, yung mga PhilHealth natin, isipin pa natin, ano kung may PhilHealth ako pero parang wala naman. Pero ang totoo, marami pong nakaakibat ng mga benepisyo dyan. Kaya isa po yan sa ibababa natin na magabayan po natin yung mga senior citizen at yung iilan na malaman talaga nila kung ano yung meron sa PhilHealth pag sila ay nagpamilyo. At the same time, bababa po ako sa bawat barangay. Pinag-aaralan ko po ang livelihood program para sa bawat barangay, para sa mga senior citizen, para sa head of the family, para sa single parent, kung saan ito po ay pinag-aaralan ko lamang para kung paano talaga siya ma-implement sa bawat barangay. Pero gusto ko lamang sabihin po ito po ay sarili kong budget. Baka akala ninyo merong budget na nasa likod ko. Ito po gagampanan ko lamang. Mag-uumpisa lamang po tayo sa step 1. Tayo na po magpapalago. Kumbaga ako lang yung magiging way para ma-open natin yung livelihood program. Tapos syempre ako rin po yung mag-finance sa umpisa. Ngayon para palaguin na lang po natin. So yun yung isang good news doon. Kasi syempre para sa mga kabataan na matutukan sila na mabigyan ng moral values, na maturuan sila talaga kung ano yung pagiging isang Pilipino, kung ano ba talaga ang kultura ng Pilipino, para talagang mas lalo pa nilang mahalin ang Pilipinas. Ma'am, yan po ba yung outreach program nyo? Ay, exclusive lang po ba yan dito sa District 5? Actually, hindi ko siya gagawin exclusive sa District 5. Dito ko lang inumpisahan, pero tatapusin ko sa buong Pilipinas. Wow, talaga naman. Yay! Tuwa sa sarili. Pero, syempre, unang-una, gusto ko magpasalamat sa ating mga vloggers. I-mention ko na yung mga pangalan nyo. So, tutukan nyo si Rover Adventure Vlogs, si Papa Vin TV, si Black MPH, si Romeo Talk TV, si Annie Sipcon, at Alvin TV. O, di ba? Puro TV and Mara TV. Susunod na sana tulungan nyo rin tayo, lahat magtulungan tayo na maipromote natin yung OLA registration, yung PhilHealth seminar, at lahat ng livelihood program na ibababa ko sa bawat barangay. And hoping na tayo ay magpatuloy-tuloy pa. Huwag nyo muna po akong tanungin tungkol sa pagtakbo. Yes. Unahin po muna natin yung mga kailangan nating ayusin na sitwasyon natin dahil ang bansa po natin ay nangangailangan talaga ng pagtutulungan sa atin. At lalong-lalo na yung pagdarasal na tayo po ay malagpasan natin ang lahat ng pagdadaanan po natin ngayon. Kaya thank you so much. Yes, may question pa kayo? Pwede invite niyo po yung mga taga-probinsya na pwede sila makaregistration. Oh, yes, para sa Visayas, Mindanao, sa provinces po, sa buong Pilipinas nationwide, please mag-visit po kayo sa www.ncsc.gov.ph para kayo po ay magparehistro online. Napakadali lang po. Lahat ng question, very easy. Pwede po kayo magpatulong sa inyong anak. Lahat po yun isasubmit na through online. Tapos na po kayo. Kumbaga nandun sa hihintayin nyo na lang yung benepisyo na ibababa ng ating gobyerno. At tulungan po natin si Attorney Franklin M. Quijano, ang National Commission of Senior Citizen, na kung saan ito po ay tahanan nyo na. At magiging tahanan nating lahat pag tumungtong tayo na 60 years old, na magampanan natin ito para magkaroon na talaga tayo ng totoong benepisyo para sa ating lahat. Man, yung regular program nyo every Saturday? Yes, meron ako regular program every Saturday sa Media House Express. Mabilis na tulong, malasakit sa tao, 1 to 2 p.m. by Mara Tamundong. Ma'am, pwede rin po ba kayong sundan sa Mara Tamundong supporters? Oo, Mara Tamundong supporters sa Facebook tsaka Instagram po. Kasi ang kapatid ko nag-aasikaw, sorry Pero lahat po doon, updated yung mga activities ko, makikita po ninyo. At syempre sa inyong mga vlogs, di ba? Pero gusto ko talaga mag-share go tayo para mas tayo, magkaroon tayo ng time para mag-vlog, wow. Para mag-vlog talaga. Team building na rin, ma'am, di ba? Team building na rin. Oh, team building na rin. Tayo ma, magbibigay ni kami ng vlog. Oo naman. Nasa video yan. Ayun, sila nagsabi niya, ma'am. Oo, nagsama tayo ng ibang seniors. Para kahit pa paano, di ba, ma-enjoy din nila yung beach. And at the same time, yun na nga, gusto ko magkaroon tayo ng intimate na moment sa ating mga senior citizen. Huwag naman yung kung kailang may sakit sa tayo magkakaroon ng intimate moment. Gusto ko naman yung habang malakas pa sila, di ba? So nanonood ako ng mga movies. Lahat na napapanood kong movies tungkol sa gera. Talaga nagkakataon, hindi ko alam kung bakit paglipat ko, gera na naman. Pag ko, gera na naman, kahit sa YouTube, gera. So, oh my God, gera na to, kaya dapat mag-enjoy na tayo at saka tulungan talaga natin yung kapwa natin. At saka magdasal na rin tayo.
Diba, na wag naman matuloy yung mga threat na baka magkaroon tayo ng problema. Wag naman. Kasi dapat mahalin natin isa't isa. Wala namang magmamahalan kundi tayo lang eh. Totoo! Siyempre sa mga kasamahan natin ng mga senior citizen, nakita nyo naman, very active sila, diba? Kumbaga talagang age is just a number. Kasi sila napaka-active nila. I think nakakasabay sila sa atin ha. Isipin mo, maaga nagigising, late makaka-uwi. Pero unang-una sa lahat, syempre nananawagan ako sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na gusto ko lang malaman po ninyo na sana po makita ninyo yung ating ginagawa. Na sana po makita nyo yung mga kababayan po natin na kami naman po ay nasa likod ninyo para sa tama, nasa likod ninyo para sa ating lahat, sa mga kababayan natin. Na kami po bilang isang tao gusto lang po namin makatulong sa administrasyon ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos na maiayos din po lahat. We are not against anything. Ang gusto lang natin, magkaroon din tayo talaga ng katahimikan para sa kapayapaan. Para naman lahat ng ginagawa natin may mapuntahan talaga. So nananawagan ako sa kanya na sana kung may oras po siya, na masilip din po ang Maynila. Siyempre tayo naman naghahanap ng katuwang, na sana yung mga nakaupo sa City Hall, na sana mamulatan sila na tayo naman ay hindi kalaban, kundi magiging katuwang lamang nila sa lahat ng programa. Diba? Pinagdadasal ko na sana sila ma-enlighten na yung ginagawa natin hindi naman against para sa kanila. Kung hindi, nandun tayo sa gusto lang natin silang sana matulungan. Para kung ano man yung programa din na maibababa nila, makakadagdag tayo. Di mas much better, di ba? Nakakatulong sa ating lahat. Actually, thank you so much. Meron pa ba kayong question? Wala na, okay. So, sa mga nagtatanong sa ating mga senior citizen, huwag po kayo mag-alala. We're back! Wow, we're back talaga. So, we're back na kami po ay nandito maglilingkod sa inyo at hindi magsasawang tumulong, lalong-lalo na po sa mga inaantok na ibaba nila yung programa nila. Kami po ang magigising sa inyo para naman talaga ito to pa rin ninyo. Thank you so much! Thank you once again. Yan po si Ms. Marcos, superhero ng ating ginagawa na senior citizen. Thank you so much for mabuhay po. Mabuhay po kayo, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you ha. O, tara na, sure, go na tayo.